Wala na daw Manny Pacquiao, pero sino to? Nagpapakilala ngayon, brother. Grabe, kopyang-kopya yung galaw ni Manny Pacquiao. Ayan, batang-bata. Ika nila wala na daw next Manny Pacquiao, pero sino to? Grabe yung galaw, oh. Lipad yung alaban, pati hapon. Ang tindi ng laro nito, brother. Kilala mo ba to? Baka di mo pa kilala to. Ito na. Brother, eto na ang makabagong Pacquiao sa makabagong panahon. Bakbakan para sa posibleng IBF Bantamweight Showdown sa pagitan ni Kenneth "The Loverboy" Llover versus Landy Nieke, Pilipinas kontra South Africa. Sama-sama nating alamin ang matinding laban na ito, kung saan ay para tayong bumalik sa nakaraang paghahasik ng lagim ni Manny Pacquiao sa lower weight class division. Bakit? Dahil si Kenneth "The Loverboy" Llover ang isa sa pinakamainit na pangalan ngayon dahil sa sunod-sunod na panalo. At hindi lang basta panalo, impressive knockout win ang ipinakita kasama ang kanyang veteranong trainer na si Alex Ariza at lower weight class 2 division champion Jerry Peñalosa. Isipin mo, ay animoy all-star agad ang kasama niya sa kanyang team dahil hindi basta-basta ang samahan ng 2 division champion Jerry Peñalosa, na kilala bilang isa sa pinakamatinding finisher tactician. Magaling humanap ng kahinaan ng kalaban kahit gaano pa kalamang o kalaki ang katunggali. Sabayan mo pa ng isang veteranong trainer na kasama noon ni Manny Pacquiao, at ang matindi, parehong stunt ang ginagamit ni Pacquiao at Kenneth "The Loverboy" Llover na awkward powerful southpaw. Ibig sabihin, mahirap humanap ng isang southpaw na may power. At yan ang isa sa nagbigay takot sa tinaguriang TBE Floyd Mayweather Jr. Isipin mo, southpaw na may power, tapos sunod-sunod kung bumira ng suntok. At ngayon ngang world title belt na ang usapan dito. Kanino ba galing ang IBF belt na ito? Well, yan ay binakanti lamang ni Junto Nakatani, kung saan nakaplano ng humarap para sa undisputed belt sa 122 pounds. So ibig sabihin, saan patungo ang karir ni Kenneth Llover? Well, patungo lang po iyan sa pound for pound king na Oya Inoue, kung saan malaki ang tsansa ni Kenneth Llover na pumasok sa pound for pound rankings kung matatalo niya ang pound for pound king na sina Oya Inoue. At yan ang Pacquiao team na binabanggit natin. Patungkol sa pound for pound rankings ay hindi basta hype lang o katang isip, dahil tunay na nagaganap talaga sa kasalukuyang panahon. Pero ang malaking tanong, bago niya marating ang lahat ng yan, ay anong malaking banta ba ang nakaabang sa batang ito? Yan ay walang iba kundi ang South African fighter na desperadong humawak ng world title belt, Landy Nieke. 30 years old nang nakaabang sa matinding titulo, pero hindi mo ba napapansin? Pacquiao ledwa ba noon? Llover versus Nieke ngayon. At parehong IBF belt din ang posibleng itaya. Pareho ding southpaw versus orthodox ang magaganap. Ang tanong lang, gaano ba kadelikado ang bakbakang ito? Tara, at sama-sama nating talakayin ang animoy Pacquiao versus Ledwaba replay sa katauhan ni Kenneth "The Loverboy" Llover versus Landy Nieke, Pilipinas kontra South Africa para sa IBF Bantamweight Showdown sa hinaharap. Kenneth Llover para daw Manny Pacquiao ito. Tingnan natin nga. Grabe yung kaliwa ni Kenneth Llover doon, brother. Kanina tinatalakay natin para tong Manny Pacquiao, no? Ayan, no? Pang setup yung kanan, then ang nagpatumba, kaliwa pa rin, brother. Welcome sa'yo, ha. Talakayin natin to. Tignan natin kung fake news ba yun na parang Manny Pacquiao yung galaw. Hindi eh. Ayan, oh. Uwi na naman yung kaliwa ni Kenneth Llover. Speaking of IBF belt, mga brother, the star is born para sa bansang Pilipinas. Ito. Uy! Ibang level to, brother, si Kenneth Llover. Killer instinct and then left hand southpaw. Yun yung tinatalakay natin kanina. Move ni Pacquiao yun eh. Ayan o, back. Halos hindi na maka-atake yung kalaban niya. Pacquiao talaga to. Sangayon ka ba doon, brother? Comment ka dyan, ha. Huwag kang tumamlay sa usapan natin. Maganda to.
Bugbog sarado yung veterano, brother eh. Halos magmakaawa sa kanya to. Knockout artist po ito ng bansang Panama. Gigil na gigil kay Kenneth Llover yung matanda, brother. Body shot. Gulpi di gulat kay Kenneth Llover. Body shot ulit. Tumilapon. Baka hindi kilala to ng kapitbahay mo, brother ha. Itong bagong Pacquiao sa henerasyon. Kanina pa yun. Grabe na. Round 1. Round 2, round 3, brother. Ito naman. Speaking of round 1, ito round 1 lang to kay Kenneth Llover. Silipin nga natin. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung kaliwa ni Kenneth Llover. Ano bang magagawa sa isang Naoya Inoue balang araw, no? Nga pala, brother. Huwag kang lilihi sa usapan natin ha. Sana nandiyan ka pa rin. Tignan natin yung kaliwa. Ayan o. Mukhang palaban dito yung hapon, brother. Natamaan pa doon si Kenneth Llover. Pero yan, tinime out muna. Na headbutt. So brother, huwag kang aalis dito. Mabilis ang usapan lang to. At mag-comment ka dyan kung taga saan ka, bakit nahilig ka sa boxing. Pakipindot ng like button, brother ha. Para makilala ng kapitbahay mo to, yung bagong Pacquiao sa henerasyon. So tuloy tayo, let's observe. Yung kaliwa. May mga fake moves din dito si Kenneth Llover, ano? Ang kagandahan sa laro niya dito, kala mo nirarush niya yung fight, hindi eh. Ganadong-ganado lang talaga. So anong nangyayari sa kalaban? Nafe-fake yun o, naka-counter. Napepeke ni Kenneth Llover. Kasi maganda yung energy niya rito eh. Naniniwala ka ba, brother, na si Kenneth Llover, maybe, hindi man katulad talaga ni Manny Pacquiao, pero may spirit of Manny Pacquiao in terms of boxing? Comment ka dyan, brother ha, kung sino yung parang next Manny Pacquiao era mo ngayon, sa panahong ito. Kenneth Llover ba? Carl James Martin? Weljon Mindoro? Mel Pajardo? Comment ka dyan, brother. Magsayo, di ba? Para healthy yung usapan natin. So ako kasi binabantayan ko to si Kenneth Llover. Lagi kong sinisilip yung kaliwa niya. Bigat nun, brother. Lagi kong sinisilip yung kaliwa ni Kenneth Llover kung baka fake news lang ba? Hype lang? Unti-unti kong tinitignan. Ayun o! Kaliwa na naman yung nagpabagsak. Yung grabe. Laglagin tuhod nung kalaban niya rito. Ibig sabihin, brother, iba yung impact talaga. Yung kaliwa ni Llover, hindi lang siya basta tumama eh. May bigat talaga eh. Ayan o. Back! Tignan natin ano yung tatapos dito sa kalaban. Rampage of punches na pasimple. Kaliwa pa rin, brother. Nakakatakot. Nakakatakot to pag nilaban kay Inoue. Ano nakikita mo, brother, kung sakasakali? Delikado si Inoue dito sa early rounds. Kaliwa pa rin. Hindi na kinaya ng referee. Grabe, pati ako hindi ko kinaya. Ito, susunod natin, mas lalong hindi mo to kakayanin. Deka Naruto ang kalaban dito ha. Ito. Di ko alam kung nandiyan ka pa, kung umalis ka na eh. Pero kung nanatili ka, salamat, no? Sa banding natin ngayong araw na ito. Ganda nung atake doon ni Kenneth Llover. Yung kalaban niya dito, no? Nagugulat pa eh. Ano bang taktika to? Ayan o. Nagugulat, brother. Ito yung kailangan natin ngayon sa panahon ngayon na fighter. Yung mahirap basahin. Hindi ka bibigyan ng chance na maka-adapt sa taktikang Pinoy. Actually, ganun yung ginagawa ni Manny Pacquiao, 'di ba, nung araw? Hindi naman skillful si Pacquiao dati, 'di ba? Pero itong kaibahan na kay Manny Pacquiao nito, skillful to, brother. Ayan o. Laglag kagad, brother eh. Laglag yung kalaban, talagang wala durog na durog. Ganyang kalakas si Kenneth Llover. Yung makakalaban niya, pakita natin, brother ha. Eto, salang natin, yung Afrikano. Sa entrance pa lang ng laban ay grabe na kung maliitin ang ating kababayan sa ginawang pagdayo sa Afrika. Kaya naman lumipas lang ang ilang minuto, ganitong katakot-takot na pangyayari ang naganap. Wow! Big ready! Let's see if he'll be finishing the referee jumps in. It's over.
Newman chance, the crowd ready. Clever's giving every chance. The final over. Unbelievable stuff. Halos ilang araw nang di makatulog dahil sa sobrang pagkasabik patiklupin ang Pinoy. Upcoming rising superstar, undefeated WBC World Rated number 10, Landy Nieke. Ito ang baong kartadang pag-aangas nito nang kaharapin ang Pinoy knockout artist. May dalawang dungis ng kartada si Raquinel, pero ang matindi dito ay mayroon itong 15 wins, 12 by way of knockout. Kaya't ang sino mang mahahagip ng galamay at tigas ng kamao nito'y paniguradong may kalalagyang mahimbing sa ibabaw ng ring. Ang paghihirap sa pagtulog ng katunggali nito ay agarang mabibigyang solusyon. Taglay ang kamaong Pilipino. Matagal hindi nakalaban si Raquinel sa dibisyon, kung kaya't ang kumpiyansang ito ay bitbit ng promoter para dalhin ang laban sa baluarte ng Afrika. Sa ganitong paraan ay malaki ang inaasahang panalo nila sapagkat mahihirapan ng Pinoy mag-adjust sa mga ganitong uri ng setup, lalo na't nalalapit na ang kanilang rising star prospect sa tugatog ng tagumpay, lumaban sa World Championship. At para ating malaman at masaksihan ang malagim na sinapit sa siping ng Pinoy, ating ilatag ang bakbakang JR Raquinel versus Landy Nieke, battle for WBO Super Flyweight Regional Title. Dumako naman tayo sa kanyang katunggali dito, Raquinel versus Nieke. Ito po ang pagdayong ginanap sa South Africa, kung saan minaliit ang ating kababayan sa bakbakang ito. Undefeated po ang kanyang kalaban dito na si Landy Nieke. 10 wins, 0 loss, and 4 by way of knockout. Kitang-kita naman natin yung laro ng may kulay ang buhok na Aprikano. Gustong-gusto niyang laruin itong Pinoy. At napaka-importanting bakbakan po ito dahil nakataya po rito yung WBO Intercontinental Super Flyweight Belt. So meaning po, itong fight na to maglalagay po kay JR Raquinel sa napakataas na rank rated sa WBO. So maganda yung laro dito ng kanyang katunggali, no? Maganda yung back pedal, pero mas maganda yung opensa ni Raquinel dito. Raquinel is recognized bilang southpaw kung lumaban. Ganyan-ganyan po yung estilo ni Pacquiao at taktika na nakaabang lang palagi yung kaliwa habang umaatake gamit yung Manila Ice na kanan. Batang-bata pa po ito si JR Raquinel. Edad 25 ng bakbakang ito. At nasa rank number 11 po ng Super Flyweight. Meaning, malapit na po sa top number 10 itong si JR Raquinel. Kaya sa bakbakang ito, ihahatid natin at mapanood nyo yung galaw. Oh! Grabe yung mga suntok dito ni JR Raquinel. At mapapansin mo sa kanya, sobrang pasensyoso niya, no? Pero pag umarangkada, alam niya yung pwestuhan eh. Ayan, no? Para siyang improve style ni Gintong Kamao Drian Francisco. Kung tatandaan nyo yung boxer na yon, no? Very flexible po yung laro dito ni JR Raquinel. Tahimik na tahimik, nag-aabang habang ginagama yung move ng kanyang katunggali rito. So nice round number 1. Alam nyo, ito ang mahirap sa South Africa, no? Pag dito ginanap, kala mo pag-aari nila yung kalaban, ano? Kasi tingnan nyo, minamaliit yung ating kababayan dito. Yan, pinagtatawanan pa sa corner, diba? So natapos po yung round number 1. Inaaral-aral lang ni JR Raquinel yung katunggali, habang yung Landy Nieke may galaw din naman, no? May back pedal, may footwork. Pero huwag kayong malilingat dito sa round number 2, mga brother, ano?
Dahil kakaibang JR Raquinel po ang iiral dito. So, isa lang na natin yung round. Ito muna yung highlights, brother, yung slow mo. Paano hinuhuli ni JR Raquinel. Pak! Yan, hinuhuli unti-unti ni JR Raquinel yung depensa ng kalaban. Yan, oh. Hindi pa ganun kalakas, no? Pero pumapasok na po ng paunti-unti. So, round number 2. Maganda yung pacing ng kapwa boksingero dito. And using his reach advantage, ginagamit ng Amerikano. Tignan natin kung iiral sa... tinamaan doon si JR Raquinel. Pero maganda yung ginagawa niyang pressure dito. Napakasipag. At talagang siniset up niya yung landing nieke, no? Yan na naman yung kaliwa, no? Inuunti-unti. Ang tanong, papasok ba kaya? Yan na naman. Pasimple lang doon si JR Raquinel. Umaarangkada ngayon si Nieke. Ayan, oh, nice job by Nieke. Talagang gamit na gamit ni Nieke, ano? Huwag po kayong malilingat, mga brother. Ayan, sinisilip-silip. Yan na naman. Pasimple lang si JR Raquinel, ano? Hindi nagmamadali. Yun! Kumbaga may sharpshooter punches itong si JR Raquinel. Talagang hilong-hilo ron yung napakatangkad na si Landy Nieke. Napakahaba po ng reach niyan, ano? Pero tumayo pa po si Landy Nieke. Tignan natin, mga brother. Pero hindi doon tinawagan ng referee, ha? Ano yun? Napakadaya ng referee, hindi binilangan. Tignan natin. Tinapos po ni JR Raquinel. So binaypas na po ng boksingerong ito yung makakalaban na future ni Kenneth Llover pagdating sa IBF belt, mga brother. So isa lang natin yung pinaka-latest fight ni Kenneth Llover. Kung makikita natin yung parang ganitong estilo ni JR Raquinel. Grabe yun, no? Ang lakas ng impact ng kababayan natin ito. Punta na nga tayo sa latest fight ni Llover. Ito na, brother. So this is the latest fight of Kenneth Llover. Ayan, umaatake, mga brother. Yan pong naka-red gloves. Yan po si Kenneth Llover. Round number 1 po tayo. So kakaiba ang laro dito ni Kenneth Llover, mga brother. Ganadong ganado at yung spirit of Manny Pacquiao parang nandun, di ba? So kahapon lang, mga brother, tinalo tayo, no, ng mga Hapones. Ngayon ito ang makabagong pambato ng Pilipinas. So, latest fight no ni Kenneth Llover, matangkad yung kalaban niya rito, taga-Argentina at kilala yan bilang methodical fighter. Magaling po sa decision. Ano bang napapansin mo dito kay Kenneth Llover, mga brother? Maganda yung energy, maganda yung conditioning, bata, and at the same time, brother, no? Pwede natin sabihin world caliber fighter to ng Pilipinas ngayon. So tapusin natin to, brother, ha? Mabilis lang to, knockout ang mangyayari dito. Ang tanong, sino ang knockout dito? So kung nandiyan ka, brother, nakatutok at nakaabang ka dito sa boksingerong ito, pakipindot yung like button, attendance button natin yung mga brother, at mag-comment ka, ha? Kung tingin mo ba kaya maging world champion ito ni Kenneth Llover? Kasi sa napapansin ko, determinado, brother, eh, no? Footwork, distance, ring IQ, hindi minamadali yung fight, pero maganda yung enerhiya, no? So sinisikap nung kalaban niya rito, no, na tirahin sa bodega paunti-unti si Llover. Pero hindi. Ganda nung ginagawa dito ni Kenneth Llover. Sobrang matinding pressure yung pinapakawalan dito. Tulad niya, no, muntikan na rin yung kalaban. Naaalala ko yung dating Manny Pacquiao talaga, brother, eh, no? So maganda rin na nasa kampo niya si Alex Ariza, isa sa mga trainer dati ni Manny Pacquiao in terms of conditioning. So ibig sabihin, kompletos recados itong si Kenneth Llover. Ayan, no? Naalala mo, brother, kung si Casimero may Memo Heredia noon,
Ang laking impact nun nung nawala sa kampo ni Casimero eh. Pero tingnan nyo yung laro dito ni Kenneth Llover. Actually yung kalaban ni Kenneth Llover matangkad din, diba? Almost 6-footer. Same kay Kameda. Ito. So hindi minamadali ni Kenneth Llover. Meron siyang right timing kahit na aggressive tignan, no? Okay din yung ganito, brother. Pag ang laro ni Kenneth Llover technical, kaya niyang ayan, natapos yung round. Number 2 tayo, brother. Comment ka dyan, brother, kung kaya maging world champion ito. At abangan natin yung dulo nito. Matindi to, brother. Kakaiba ang gagawin ni Kenneth Llover at ng kanyang kalaban. Ooh! Malaking bagay ito ba? Si Kenneth Llover sa bansang Pilipinas. At ang matindi dito, brother, napapaligiran to ng mga experienced fighter, no? Hindi ko sa dinadown si Casimero, brother, malungkot ako dahil natalo si Casimero. Pero alam natin, no, kung kumpletos Ricados yung team ni Casimero, hindi tatagal si Kameda eh, di ba? Ang problema, aminado tayo, brother, may mga pagkukulang sa kanyang kampo. Hindi kumpletos Ricados. Sangayon ka ba doon, brother? Pero tingnan nyo yung kaibahan ng laro ni Kenneth Llover dito. Dahil napapaligiran siya ng world champion, di ba? Jerry Peñalosa. Ang ganda nung tingnan nyo, brother, yung pressure ni Llover dito. Walang kawala yung kalaban eh. Kita nyo, brother, kahit matangkad, ay nagagawa niyang, sabihin natin, makalamang sa puntos. Kasi yung laro ni Llover, brother, hindi siya recognized talaga. Totoo lang. Knockout artist, hindi eh. Kumbaga unti-unti lang siya nade-develop ngayon. Nai-improve yung kanyang punches. Pero in terms of yung tactics, mukhang lamang si Kenneth Llover in terms of technicalities. Kasi nga magalaw, makamay, energetic. Malaking impact yun, brother, Malaking impact yun sa mga judges. Kasi kung ikukumpara mo kay Casimero, brother, si Casimero kasi may edad ngayon, di ba? Ang tagal hindi lumaban. So ito yung isa sa mga pwede nating suportahan, no? Si Kenneth the Loverboy Llover. Malaki ang chance nito sa world title shot, mga brother. Ang tanong lang, anong klaseng ending of the fight ang mapapanood natin dito kay Kenneth Llover? Dahil ito ang pinaka-latest fight. Actually, no, ang ganda ng ring IQ ni Kenneth. Matangkad yung kalaban, kung tutuusin, dapat talo siya sa puntos. Ina-outback siya, pero baliktad eh. Tingnan nyo. Parang pinapanood ko yung lumang Pacquiao nung araw. Walang takot. Ang kaibahan lang dito ngayon, kumbaga mayroon ng IQ kagad. No, maingat. Parang improved Manny Pacquiao version nung mas batang Pacquiao dati. Parang ganon. Ikaw ba? Ganon ba yung nakikita mo ngayon dito? Malaking impact to, brother, si Kenneth the Loverboy Llover. At nga pa, nice punches by Kenneth Llover. Huwag tayong mag-away-away, brother, sa nangyari sa Pilipinas na natalo si Casimero. Huwag tayong mag-away-away. Instead, mas lalo dapat tayo magsama-sama, magbuklod tayo, di ba? Na humanap tayo ng next flag bearer. Instead na ilubog natin si Casimero. What? Di ba? Tumingin tayo ng ibang mga boxer. I-appreciate natin. Kasi ito, si Llover tsaka si Casimero, support group to eh. Nagsusuportahan sila eh. Di ba? Wala silang beef sa isa't isa eh. Ito na, brother, round number 3 na to. Matindi ang mga gaganap dito after nito. Kita nyo, ingat yung ginagawa dito ni Kenneth Llover. Ito ang nakakatakot kay Kenneth Llover mamaya. I-reveal natin kung ano yun. Kasi si Casimero may kaibahan eh, no? Kahapon si Casimero, nahihirapan siyang pumuntos, no? Kasi nga yung atake niya, parang hindi tumatama yung mga wild punches. Ang kaibahan kay Kenneth Llover, tumatama eh. Ayan o, sabay alis ka agad. No? Magandang experience tong Argentina na boxer. Ang tangkad, ang haba ng galamay oh. Actually, ina-outsmart niya sana si Kenneth Llover. Ang kagandahan kay Kenneth Llover, may footwork. May footwork, in and out. Kumbaga yung mga
experience ni Alex Ariza kay Pacquiao, tinuro niya rito kay Kenneth Llover eh. Eto na brother. Sinisikap na alam mo yung laro ni Kenneth Llover dito, hindi minamadali eh, oh. Tsaka ginagamitan niya ng discarded utak bago siya sumugod. Ayan oh. Sabay clinch, 'di ba? Pag medyo dehado, clinch. At hinihiling ko sana makabawi pa si Casimero. Tapos bawasan yung konting hindi magandang environment na kasama. Hindi naman talaga ganun kaangas si Casimero eh. Yung mga tao sa paligid niya na-hype ni Casimero na hindi naman dapat, no? Pinapapusta ng malaki. Huwag ganun brother, no? Baga hina-hype, dapat humble na may angas. Yung ganun brother. Ganun dati si Casimero, nasisira lang sa mga kasama. So balik tayo dito kay Kenneth Llover, brother. Technical power puncher ho ito, si Kenneth Llover. Yun ang pinakamagandang ipinapakita nito ni Kenneth Llover dito. Maingat eh, tingnan nyo, yun yung kaibahan nitong si Kenneth. Maingat, and then kaya niyang kumat ng ring, eh no? Kaya niyang kumat ng ring kahit gaano kalaki yung kalaban. Pag alam niyang dehado siya sa palitan, iniiba niya yung pacing ng positioning. Kasi napaka-importante na yung equilibrium sa boxing, no? Hindi ka pa pangit umatake, alanganin pagka ayan o, tulad niya yung equilibrium niya. Alam ni Kenneth Llover eh. Yan o, ganda ng footwork brother. 'Di ba? Parang Pacquiao talaga eh, no? Eto brother, abangan nyo yung suntok. Kung sino ang matutulog dito brother. Nandiyan ka ba brother? Baka umalis ka na. Bibihira yung mga nakakasama natin hanggang sa dulo ng video na to. Kaya umabot ka dito, mag-comment ka para ma-shoutout kita brother. Ma-recognize ko yung samahan natin, no? Ito. Ano kayang execution ang gagawin dito ni Kenneth Llover? Kasi killing me softly ang tema niya rito. Ayan, oh. Makita nyo yung ginagawa ni Kenneth. Bago niya atakihin, sinisigurado niyang walang pupuntahang. Kumbaga yun, oh. Ina-advance niya na, brother, yung suntok para hindi makalapit sa gilid. Yun yung mga bagay na hindi natin nakita kay Casimero kahapon. Kasi habol lang ng habol si Casimero. Hindi niya kayang ikat sa ring. Bagay na nangyari din kay Rigondo yung nakalaban niya. Ito, brother, kita nyo? Brother, kita nyo? Kung paano kinakat ni Kenneth Llover. Ayan o. Paano umaalis, paano kinakat yung offense ng kalaban. Ito ang meron si Kenneth Llover. Abangan nyo brother ha. Ayan, focus and then in and out. In and out power puncher. Ito, back. Paisa-isa brother, nangisay oh. Ibang level tinamaan brother, hindi kinaya. Ganyan po si Kenneth Llover mga brother. Pero grabe pa yung killer instinct ni Kenneth Llover, parang kulang pa sa kanya eh. So, masasabi ko, ready na sa world title shot to. Ikaw brother, ano tingin mo? Comment ka dyan ha brother ha. At sana, nag-comment ka, nag-like ka, nag-subscribe ka. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, mag-comment ka para ma-shoutout kita. Mag-ingat ka palagi brother. Salamat sa'yo.